Dominant Protector. Credit to the author. 1031-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nais ni Terence na magpatuloy at basahin ang susunod na hiling pagkatapos ng pagtatapos, ngunit ang ilan sa mga batang babae ay pumapasok na sa silid-aralan. Malamang ay papasok na si Trixie. Mabilis siyang lumabas at binuksan ang isang mobile game. Si Trixie at Yasi ay sabay na pumasok sa silid, nag-uusap at nagtatawanan, na para bang hindi sila magkaaway noon. Pero masasabi mong hindi pa sila masyadong close, although, imposibleng maabot iyon sa isang araw. Umupo si Trixie sa tabi ni Terence, at nakita niya itong ginagamit ang kanyang telepono. Na-curious siya, anong ginagawa mo? Naglalaro, umaktong si Terence na parang ngayon lang niya nakitang pumasok si Trixie. Ibinaba niya ang telepono, bumalik ka. Oo, bumalik na ako. Kinuha ni Trixie ang kanyang telepono at tiningnan ang laro sa screen, gusto mo pa bang maglaro? Hindi, umiling si Terence. Medyo maganda ang teleponong ito, bibili ako kaagad. Pagkatapos ay bilhin ang isang ito. Magkakaroon tayo ng parehong telepono ng mag-asawa. Sabi ni Trixie habang pinatay ang laro at inilagay ito sa kanyang bulsa, hindi iniisip na nakita na ang mga hiling. Oo. Casual na sabi ni Terence. Si Terence na nagsasabi ng oo ay agad na pinalamig si Trixie. Hindi niya inaasahan na mabilis itong pumayag. Tatanggihan na sana niya ito mula pa noong unang panahon. Kung gayon, pupunta tayo sa isang tindahan ng telepono pagkatapos ng paaralan. Sabi ni Trixie, excited. Tingnan natin, umiling si Terence. Magsasara sila sa oras na matapos ang paaralan, marahil ay pupunta tayo sa katapusan ng linggo. Okay. Ipinapalagay ni Trixie na papatahimikin siya ni Terence sa pamamagitan lamang ng isang we'll see, ngunit hindi iyon ang nangyari. Naging masaya na naman siya. Trixie, bakit palagi mong hinihiling na turuan kita kung paano makipagkarera? Binago ni Terence ang paksa sa hiling. Ang akala niya ay nakikigulo siya, at hindi niya akalain na mayroon siyang pangarap na racer. Kasi, interesado ako sa mga kotse. Pagkatapos manood ng Fast and Furious, gusto kong maging isang racer. Napangiti si Trixie, hindi itinatago ang kanyang panaginip, pero alam kong hindi ito posible, hindi ako sapat na magaling na sumali. Oh. I see. Tumango si Terence. Akala ko nanggugulo ka lang, pero kung gusto mo talagang maging racer, pwede kitang turuan. Talaga. Nanlaki ang mga mata ni Trixie, sobrang nataman siya ng kaligayahan, hindi pa siya handa sa pag-iisip. Paulit-ulit na nangyayari ang magagandang bagay nitong nakaraang 2 araw, at hindi niya kinaya. Pakiramdam niya ay nananaginip siya, hindi ito totoo. Oo naman. Nagsinungaling ba ako kapag may ipinangako ako? Ngumiti si Terence. Tuwang-tuwa si Trixie kaya hindi siya makapagsalita. Ngunit huminahon siya pagkaraan ng ilang sandali. Napabuntong hininga siya. Ayos lang, siguro hindi ko dapat. Ang pagmamaneho ay hindi isang bagay na matututunan mo ng ganoon kabila sa maikling panahon, kailangan mo ng may sensinang pagsasanay. At wala akong pasensya, sa tingin ko. Sinasabi ni Trixie na bilang paraan para tanggihan ang alok ang ikinabahala niya ay ang katotohanang hindi na siya mabubuhay ng matagal. Kahit na ginamit niya ang kanyang natitirang oras para matutong makipagkarera, hindi niya magagawang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, kaya't maaari rin siyang gumawa ng iba sa oras na iyon. Ngunit, may narinig si Terence sa sinabi ni Trixie. Sinabi ni Trixie na wala siyang pasensya, ibig sabihin ay wala siyang oras. Bumantong hininga si Terence sa kanyang puso, ngunit pinanatili ang kanyang poker face, dapat mayroong mga ilegal na kompetisyon sa karera sa Starfield, tama ba? Hindi ka pa nakapunta. Meron ako, syempre meron. Si Trixie ay naging masigasig muli pagdating sa karera, ang kanyang kalungkutan ay inalis, sa Bolong Mountain Road, mayroong isang lugar na iligal na kerehan. Tuwing Biyernes ay nag-host sila ng isang kompetisyon. Doon din sinasanay ng mga tao ang kanilang mga kasanayan sa karera, kapag walang laman. Oh, sinubukan mo bang sumali sa kompetisyon? Nakangiti si Terence habang nagtatanong. Hindi ako magaling, normal lang na practice. No way I can enter a real competition. Umiling si Trixie.
Paano kung matalo ka? Isang kompetisyon lang ito, sabi ni Terence, magiging magandang karanasan kung sasali ka man lang. Hindi ganoon ka-simple. Kailangan mong bayaran ang presyo kung matatalo ka. Umiling si Trixie, kailangang bigyan ng natalo ang nanalo ng 200,000. Wala akong ganoong kalaking pera, maliban na lang kung ibenta ko ang sarili ko. Alam ito ni Terence may kasangkot na ganito, kung hindi, ang mga ilegal na karerang ito ay hindi mangyayari sa simula pa lang. Ang 200,000 ay hindi malaki sa kanya, ngunit ito ay para kay Trixie. Kung mayaman siya, hindi na lang sana siya bumili ng Audi TT, at bibili sana siya ng Audi R8 o iba pa. Kung gayon, hindi ka ba makakakuha ng 200,000 kung ikaw ay mananalo? Tanong ni Terence. Hindi, ang mananalo ay makakakuha ng 150,000 ang organisasyon ay kukuha ng isa pa. Sabi ni Shuai Shoa. Oh, medyo kumikita ang organisasyong ito. Matamlay na sabi ni Terence. Ito ay walang kinalaman sa kanya, gayunpaman, kaya hindi siya nag-abala dito. Maging si Amara ay hindi nag-abala dito, bakit si Terence ay may pakialam sa isang random na ilegal na organisasyon ng karera. Oo, mayroong kahit 10 karera bawat linggo, makakakuha sila ng 500,000. Makakabili ka ng kotse gamit iyon. Sabi ni Trixie, naiingit. Ngunit hindi rin masama ang pagkuha ng isang 50 tere sa Biyernes, at kumita ng pera para mabili ang aking telepono, ngumiti si Terence. Ano sa tingin mo? Gusto mong sumama sa karera? Napakurap si Trixie, nanlalaki ang mga mata. Oo. Ayaw mo. Tanong ni Terence. Hindi, gusto ko. Mabilis na tumango si Trixie, nag-aalala na baka magbago ang isip ni Terence, magkarera talaga tayo. Ha, nice. Sa wakas makakarera na ako. Gusto mong magmeneho. Medyo natahimik si Terence sa masayang mukha ni Trixie. Siya ang magdadrive kung magkarera sila, dahil siguradong matatalo si Trixie kung siya ang magdadrive. Tama. Talo tayo kung magdadrive ako. Medyo tumingin muli si Trixie sa ibaba. Isang tingin sa mukha na iyon at si Terence ay gumawa ng desisyon ito ay medyo mapanganib, ngunit ang panganib na ito ay hindi gaanong para kay Terence, ito ay nasa kanyang kontrol. Nang matapos ang paaralan, umuwi si Trixie sakay ng sarili niyang kotse, medyo nadismaya na hindi siya makasakay sa kotse ni Terence. Kung tutuusin, siya mismo ang may sasakyan, kaya kung ayaw niyang magmaneho pauwi at pilitin si Terence na ihatid siya, medyo mahaba ito. 10:32. Sa pagtingin sa kanyang sports car, si Trixie, sa unang pagkakataon, ay nagkaroon ng salpok na basagin ito. Hindi naman dahil ayaw na niya sa sports car niya. Pero parang mas gusto niya si Terence kaysa sa kotse. Bulong ni Trixie sa sarili habang nasa loob ng kotse at pinaandar ito, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na kailangan niyang tumalikod. Dahil nasa street food alley din sila, may mga stall at tindahan sa paligid, at maraming estudyanteng naglalakad palabas pagkatapos ng klase. Hindi na niya kailangan pang tumalikod noon, at kailangan lang niyang tumalikod at lumabas, ngunit may isang Lamborghini na nakaharang sa kanyang tagiliran ngayon. Kinailangan niyang baliktarin. Sumimangot din si Terence, nang makita ang tanawin. Itong si Daryl, hindi pinaalis ang kanyang sasakyan nang pumunta siya sa ospital, itinapon ito sa halip na maging hadlang. Bagaman, hindi naman parang ayaw itong itaboy ni Daryl, dahil hindi niya kaya. Hiwa-hiwa na ang kanyang puwitan, at napakasakit ng pag-upo, pati na ang pagmamaneho. Tumawag lang ng ambulansya sina Daryl, Cedric, at Pancho, hindi man lang nag-iisip na magmaneho. Hindi ako makalabas. Terence, halika tulungan mo akong baligtarin ito. Gustong sabihin ni Trixie na hindi na niya magagamit ang kanyang sasakyan at kailangan niyang sumakay kay Terence, ngunit nahihiya siyang sabihin iyon. Kanino itong sasakyan, bakit nakastock pa rin dito? Si Josephine ay tumingin kay Lambo nang may pagtataka. Hindi niya alam kung anong sasakyan iyon, ngunit hindi ito maaaring mura. Sinong magpaparada dito ng matagal? Yung Daryl na nakilala natin kahapon, sabi ni Terence, pero malas talaga siya ngayon, ginulo ni Yasi at Trixie. Malamang hindi na siya marunong magmaneho, at nasa ospital siya. Oh! Anong nangyari? Si Josephine ay nalilito at nag-uusisa. Haha, Trixie, sabihin kay Trixie kung ano ang nangyari, ilalabas ko ang kotse mo para sa iyo. Okay.
Si Trixie ay mas handang ibahagi ang masasayang alaalang ito kay Josephine kaya masaya siyang lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Kung ikukumpara kay Yasi, mas malapit siya kay Josephine, mas naging close ang dalawa pagkatapos nilang mag-lunch ngayon. Sa totoo lang, may intensyon si Trixie na maging malapit kay Josephine, at dahil din sa tinatanggap niya na ang dalawa ay magkakaroon ng ganoong improvement sa kanilang relasyon. Lumapit si Terence, at hindi pumasok sa kotse ni Trixie ngunit sa halip ay lumipat sa Lambo ni Daryl. Pinaulanan niya ito ng sipa, at isang malakas na bomb, ang umalangaw-ngaw. Ang Lambo ay dumulas ng 2 metro sa gilid, ngunit hindi pa tapos si Terence. Muli niya itong sinipa, sa isa pang putok, at muling umandar ang sasakyan sa gilid. Kumunot ang kilay ni Terence at nagpatuloy sa pagsipa, at ilang sandali pa ay napuno ng mga butas ang Lambo. Ang alarma nito ay tumunog ng malakas sa kalye. Ngunit lahat ng tao sa eskinita ng kalye ng pagkain ay kilala si Terence, at alam nila ang kanyang malupit, kaya walang nagtangkang pigilan siya. Talagang medyo nag-e-enjoy sila sa palabas habang pinapanood nila ang kotse ng tanggang may-ari na ito na nagkagulo. Iyon ang nakuha niya sa pagharang sa daanan ni Terence. Nasipa na ngayon ang Lambo sa dingding, malapit na ang pinto ng driver dito. Kinailangan ng isa na umakyat mula sa upuan ng pasahero upang makapagmaneho ng bagay. Parehong nagulat sina Trixie at Josephine habang nakatingin kay Terence. Bagamat pagkatapos ng lahat ng nakakabaliw na mga bagay na ginawa ni Terence, nasira niya ang 2 sa mga skyscraper ni Irving ng ganoon-ganon lang, pati na ang pagsipa ng ilang sasakyan. Nasanay na si Josephine, ngunit hindi nakaimik si Trixie. Holy shit! Napaka-cool! Hindi inaasahan ni Trixie na magiging ganito kay tigas si Terence. Sinipa niya ang buong Lambo sa dingding. Ang Daryl na iyon ay malamang na umiiyak bukas kapag nakita niya ang kanyang nasirang kotse na nakadikit sa dingding. Tapos na, casual na naglakad pabalik si Terence, na parang hindi siya ang nagpasipa lang ng sasakyan. Pumunta siya kina Josephine at Trixie, tara na. Nagsisimula ng makaramdam ng kaunting sama ng loob si Josephine para kay Daryl habang inilarawan ni Trixie ang ginawa nito sa kanya. Ang lalaki ay nabugbog kahapon, at ngayon ay kailangan niyang magdusa sa pagkahulog sa nail shoes. Hindi lang iyon, ang kanyang bagong sasakyan ay nabugbog pa ni Terence. Magaspang siya. Siya ba ay nasa maalamat na paglalakbay sa kanluran o isang bagay, at pumunta dito upang magdusa bilang paghahanda? Nais ni Trixie na manatili sa kanila, ngunit ayaw niyang ipakita ito ng labis. Dahil nalutas na ni Terence ang hadlang, sa kanyang paraan, maayos siyang nakalabas. Sabay na lumabas ang Beetle at Audi TT, at hinatid ni Terence si Josephine sa ospital, nakipaghiwalay kay Trixie sa junction. Kumusta ang pagsasaayos? Kailan kayo makakalipat? Sabi ni Terence habang nagmamaneho. Tinuri ni nanay kahapon, halos tapos na. May natitira pang mga kasangkapan at kuryente, kaya ilang araw na lang at maayos na ito, sabi ni Josephine. May amoy ang mga bagong bahay sa kanila. Gumagamit si Fatty Boy ng mga eco-friendly na materyales, ngunit dapat may mga masasamang bagay pa rin sa hangin. Pabili ni tita ng kawayan na uling para doon, sabihin sa kanya na pera ang kailangan mong gastusin, paalala ni Terence. Okay, alam ko. Alam ni Josephine kung ano ang hitsura ng kanyang ina, at nakita niyang nakakatawa si Terence na magsalita ng ganoon, kailangan ko talagang sabihin sa kanya na huwag masyadong gaaman. Oo. Sabihin sa kanya na ang amoy pagkatapos ng renovation ay makakasira sa iyong kakayahan sa paggawa ng sanggol, at iiwan kita kung mangyari iyon, sabi ni Terence. Ha! Natigilan si Josephine, namumula ang kanyang mukha, anong klaseng katangahan iyan? Gago! Ngunit siguradong epektibo. Tumawa si Terence. Tumanggaw si Josephine, ngunit inamin niya na ito ay isang malakas na dahilan. Pagdating sa kalusugan ng kanyang magiging sanggol, hindi susubukan ng kanyang ina na mag-ipon ng pera dito at doon, at babayaran ng buo ang anumang kailangang bayaran. Tapos, kung hindi talaga ako magkakababy, gusto mo pa ba ako? Biglang natauhan ni Josephine paano kung hindi talaga kayang gawin ng kanyang katawan ang gawaing iyon. Hindi pa siya nagkaroon ng baby, who knew if she even could. Mapapagaling ko ito, ngumiti si Terence. Medyo nadismaya si Josephine, gusto niyang marinig na sabihin ni Terence na gusto pa rin siya nito, hindi dahil malulunasan niya ito.
Ang dalawang resulta ay pareho, ngunit si Josephine ay isang babae, pagkatapos ng lahat, at gusto niyang makaramdam ng romantiko. Dinala ni Terence si Josephine sa ospital at nagmaneho pa uwi. Tumawag siya sa kanyang lumang nayon, sa tindahan ni Widow Wang. Ngunit walang nakapick up pagkatapos ng maraming ring, at nang malapit na niyang ibaba ang tawag, may sumalubong. Hindi si Widow Wang, kundi isang lalaki. Hello. West Star Village, sino ang hinahanap mo? Hi, pwede mo bang kunin si Galton para sa akin? Hindi alam ni Terence kung sino ito, kaya siya ay magalang. Galton. Sino iyon? Napakurap ang lalaki. Bagong taon noon at abala ang mga bagay-bagay sa paligid. 10:33. Og. Natigilan si Terence, naalala niya na ang Galton ay palayaw lang, hindi niya ito tunay na pangalan. Hindi ito malalaman ng mga taong hindi malapit sa kanya. Gayunpaman, dapat na malaman ng mga tao mula sa West Star Village ang pangalan ni Galton. Si Jaime. Sagot pa rin ni Terence. Jaime ang tunay na pangalan ni Galton, natural sa mga taga-nayon na tawagin ang kanilang mga kapitbahay sa kanilang mga palayaw, bihira ang mga tao na tumawag sa iba sa kanilang buong pangalan, isa ito sa mga pagkakaiba ng lungsod at nayon. Jaime. Nagulat sandali ang lalaki at nagpatuloy, sandali lang, tatanungin kita. Tita, may naghahanap kay Jaime Galton, kilala mo ba siya? Alam ko, sige, ako na ang bahala sa tawag dito, go do your things. Ang boses ni Widow Wang ay narinig mula sa kabilang panig, hinahanap mo si Galton. Tita Wang, ako po, Terence, ngumiti si Terence, sino ang taong iyon ngayon? Siya ang anak ng pinsan ko mula sa ibang nayon, tinutulungan ako ngayon. Hindi ba halos tapos na ang pag-aani sa Tagsibol? Karamihan sa mga taga-nayon ay walang magawa kaya palagi silang pumupunta rito para uminom, hindi kayang gawin ni Tita Wang ang lahat ng mga gawaing ito ng mag-isa. Sagot ni Widow Wang. Nakikita ko, hindi nakakagulat na hindi niya kilala kung sino si Galton. Namulat ang realisasyon kay Terence. Dapat malaman ng isa na, sa nayon ng West Star, ang mga taong hindi nakakakilala kay Terence ay marami, ngunit ang mga taong hindi pa nakarinig tungkol kay Galton ay malapit sa zero. Hehe, sandali, tatawagan ni Auntie si Galton. Ibinaba ni Widow Wang ang telepono at pumunta sa speaker sa nayon. Galton, mangyaring maging alerto, Galton, mangyaring maging alerto. Ako si Auntie Wang, may tawag sa iyo sa telepono. Naka-speaker ang boses ni Auntie Wang, narinig ito ng malakas at malinaw ni Terence, na nasa telepono pa rin. Ang soundwave ay dumaan sa kanyang telepono sa kabilang banda na may mahusay na panginginig ng boses. Kasalukuyang nangangaso si Galton ngayon, kailangan niyang gumalaw pagkatapos matapos ang kanyang hapunan. Narinig niya ang nagsalita at nalaman niyang may naghahanap sa kanya. Nasabi ni Galton na ang tawag ay dapat galing sa kanyang amo si Terence. Hindi siya naglakas loob na pabagalin ang kanyang mga galaw habang karge-karge niya ang baboy ramo sa kanyang mga bisig at tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Auntie Wang. Ang baboy ramo na ito ay hindi bababa sa 3 hanggang 400 libra, ngunit dinadala ito ni Galton ng walang kahirap-hirap na parang hindi ito pabigat sa lahat habang tumatakbo siya pababa ng bundok na parang lumilipad. Ang ibaba ng bundok ay ang nayon ng Star West, ang mga taga-nayon ay nanlamig sa labas ng kanilang mga bahay, ang ilan ay naglalaro ng kanilang oras sa paglalaro ng chess at card game. Hindi na sila nagulat nang makita si Galton na tumatakbo pababa ng bundok na may dalang malaking bangkay. Galton, naghunting ulit. I bet you can sell this wild boar at very good rate, komento ng isang matandang lalaki, medyo naiinggit siya sa nakuha ni Galton. Hehe. Not half bad? Binigyan siya ni Galton ng isang ngiti. Galton, natatandaan mo bang nangako si Mr. Wang na manghuli sa kanya ng isang USA? Tanong ng isa sa mga babae. Ang kanyang asawa ay nagtitinda ng mabangis na nilalang para mabuhay, lagi silang nanghuhuli ng ligaw na manok at USA para ibenta sa lungsod. Gumagamit sila noon ng mga bitag para mahuli sila ngunit matapos masaksihan ni Galton kung paano sila manghuli, tinapik niya ang kanyang dibdib at nangakong hahanapin sila. Tita Chang, kailangan kong tumawag ngayon, kukunin ko ang mga USA para sa iyo bukas. Tumango si Galton. Si Galton ay itinuturing na isang alamat sa nayon noong siya ay 8 taong gulang, umakyat siya sa bundok upang mag-isa ang pangangaso.
Sa kanyang unang araw ng pangangaso, tinakot niya ang impyerno sa mga taga-nayon sa pamamagitan ng ani na nakuha niya mula sa bundok. Sa oras na iyon, nawala ang lahat nang lumitaw ang isang malaking itim na oso sa nayon. Ang lahat ay bumalik sa kanilang tahanan upang magtago at takot na lumabas. Gayunpaman, nang makapasok ang itim na oso sa nayon, napagtanto ng mga taga-nayon na sa ilalim ng katawan ng itim na oso, mayroong isang payat na batang lalaki. Si Galten iyon. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa laki, hindi nila napansin si Galten sa ilalim ng napakalaking katawan. Madilim ang araw ng mga oras na iyon, hindi maaninag ng mga taga-nayon sa malayo. Nang lumiit lamang ang distansya, nasabi ng mga ito na si Galten ang nanghuli ng itim na oso at binuhat siya pabalik sa nayon ng mag-isa. Ang mga taga-nayon ay natulala sa lakas ng Diyos ni Galten. Gayunpaman, ang kadahilanan ng sorpresa ay tumagal lamang sa isang tiyak na lawak. Unti-unting nasanay ang mga taga-nayon, at hindi na ito nakitang kakaibang pangyayari pagkatapos noon. Ang pangangaso ay hindi tumigil, siya ay nanghuli ng mga ligaw na lobo, baboy ramo, at mga buwiter, bukod sa iba pang mga hayop sa kanyang malaking listahan ng mga hunted na hayop. Nakikita na ito ng mga taga-nayon bilang isang natural na bagay. Ibinaba ni Galten ang baboy ramo, guys, maglingkod sa iyong sarili, pagkatapos makuha ng lahat ang kanilang bahagi, dalhin ang hindi nagamit at natitira sa aking ama. Si Galten ay isang mapagbigay na tao, hindi siya nag-iingat ng mga bagay para sa kanyang sarili. Sa tuwing siya ay mangangaso, maiisip niya ang mga taga-nayon at ibahagi ang kanyang ani sa kanila ng libre kaya lahat ng mga taga-nayon ay may napakagandang impresyon sa kanya. Sa katunayan, lahat ay naglalawi din sa karne ng baboy ramo. Ang ganitong uri ng baboy ramo ay imposibleng mahuli ng mga ordinaryong tao. May kasabihan, isang bulugan, 2 oso, 3 tigre, ibig sabihin, ang baboy ramo ang pinakamalakas sa 3 sa mga hayop. Nagawa ni Galten na patayin ang baboy ramo na parang insekto, kung siya ay isang ordinaryong tao, marahil siya mismo ang napatay ng baboy ramo. Nang matapos doon si Galten, pumunta siya sa bahay ni Widow Wang. Sa kabilang banda, masaya ang mga taga-nayon na linisin ang baboy ramo para sa kanya. Siyempre, ang mga taga-nayon ay hindi sakam na mga tao, kunin lamang nila ang hindi masyadong magandang bahagi ng karne, na iniiwan ang mamahaling bahagi para ibenta ni Galten sa palengke. Tuwang-tuwang pumasok si Galten sa shop at kinuha ang telepono. Hello. Galten, ako, ito? Terence? Ngumiti si Terence nang marinig ang boses ni Galten. Terence bro, alam kong ikaw iyon. Nagmamadali ka ba? Aalis ako sa loob ng 2 araw na ito. Nahihiyang sabi ni Galten, malayo pa ang pag-aani, wala tayong masyadong pera, kaya bago ako umalis, gusto ko pang manghuli para sa tatay ko, kung hindi, walang kita. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kunin mo ito sa aking matanda? Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o maiyak. Ang bayad sa paglalakbay ay nasa iyo, ngunit gusto kong kumita ang aking sarili para sa mga gastusin sa bahay. Mayroon akong mga kamay at paa, at hindi rin ganoon kahirap ang pangangaso. Ngumiti si Galten. Sure, halika na kapag tapos ka na sa trabaho mo dyan, miss na kita. Sumagot si Terence, gusto kong manatili ka sa lungsod ng Starfield. Gusto ko ring sundan ang amo ko at sakupin ang mundo. Pero hindi ko magawa. Kumunat ang kilay ni Galten, hindi ako makakaalis ng bahay ng matagal. Oo. Maliban sa Spring of Kowloon, wala talaga akong nakitang ibang solusyon para palitan iyon. Bumantong hininga si Terence, pero okay lang, basta lalabas ka once in a blue moon, okay lang. Oo, iyon lang ang opsyon. Pero taglagas na pagbalik ko, magtrabaho para sa tatay ko. Sabi ni Galten. 10:34. Oo naman, itala ang aking numero ng telepono at address, tawagan mo ako pagdating mo sa lungsod ng Starfield. Susunduan kita. Ibinigay ni Terence ang kanyang mobile number at address kay Galten pagkatapos noon. Nakahanap si Galten ng isang papel at itinala ang mga detalye at inilagay sa kanyang bulsa. Nakarating na si Terence sa villa nang matapos ang tawag. Nakahiga pa rin sa sofa ang Miss at Yasi habang nanunood ng TV. Shield bro, maganda ba ang ginawa ko ngayon? Nang makita ang pagbabalik ni Terence, masayang pinuntahan ni Yasi ang kanyang mga gantimpala, mabuting magkaibigan na kami ni Trixie.
Pero kailangan mong ipagpatuloy ito at subukang lumapit pa. Sabi ni Terence. Malapit pa? Tanong ni Yasi. Oo, ang pinakamahusay ay ang maging kanyang soulmate tulad ni Cheryl, sabi ni Terence. Soulmate? Imposible iyon. Siya ang aking karibal sa pag-ibig pagkatapos ng lahat. Yasi shook kanyang ulo, problemado. Walang sinabi si Terence habang inilabas niya ang kanyang telepono, binuksan ang gallery at ipinakita kay Yasi ang wish card na isinulat ni Trixie. May kaunting hiling si Trixie dahil malapit nang magwakas ang kanyang buhay, kaya gusto ko siyang tulungan. Oh! Natigilan si Yasi at kinuha ang telepono, may isang larawan na puno ng mga salita sa imahe, sana may soulmate ako, masasabi ko sa kanya ang lahat ng aking kalungkutan, maisasalo ko ang kaligayahan at lungkot ko sa kanya sa iisang kama. Pero ang tadhana, wala akong mahanap na tunay na kaibigan sa buhay na ito, ayokong masaktan ang best friend ko pagkaalis ko. Si Cheryl naman ay curious din at nakisali din, tinitignan ang imahe sa phone ni Terence. Kumunat ang noo niya, Terence, saan mo nakuha ito? Mula sa telepono ni Trixie, hindi rin sinusubukang itago ni Terence. Ang hiling ni Trixie ay nagpayanig sa puso ni Cheryl. Natural lang sa isang tao na magkaroon ng soulmate ngunit iba ang mga bagay sa sitwasyon ni Trixie, ito ay isang hindi maabot at labis na hangarin. Nakaramdam ng pait si Cheryl sa dahilan ni Trixie. Upang maiwasang mailagay sa kalungkutan ang kanyang mga kaibigan, pinili niyang huwag makipagkaibigan, napakatapang na desisyon. Yasi, kailangan nating maging soulmate ni Trixie. Itinaas ni Cheryl ang kanyang kamao, nagpaputok, at isa-isang sinabi ang mga salita. Oh. Okay, nakita ni Yasi na pumayag si Cheryl, tumango lang siya sa puntong ito. Sa totoo lang, ang ginawa niya ngayon ay para lang pumanig kay Trixie ngunit ngayon na kailangan nilang maging soulmates niya hindi ito kasing simple ng pagpanig sa kanya. She had to interact with her full-heartedly now, kung hindi ito matatawag na soulmate, di ba? At saka, gusto lang ni Trixie na maging concubine ni Terence hindi rin ito banta sa kanyang posisyon bilang isang maliit na asawa. Higit pa rito, malapit na niyang sipain ang balde, kaya hindi naisip ni Yasi na isa itong isyo na dapat alalahanin. Matapos na magkapareho ang conclusion nilang dalawa, habang iiwanan na sana nila ang mga bagay-bagay, nalaman ni Yasi na hindi ang larawan ang huling larawan sa kanyang gallery kaya nagpatuloy siya sa pag-swipe. Nagsimulang magpanik si Terence at gusto siyang pigilan ngunit huli na ang lahat. Mas mabilis ang kamay ni Yasi, nagwalas na siya sa kaliwa. Binawi ni Terence ang kanyang telepono sa susunod na segundo, ipinakita nito na may tinatago siya sa likod nila. Hindi napigilan ni Terence na magsisi sa kanyang nakaraang desisyon na kunin ang isa sa mga hiling gusto ni Trixie ng 3P na karanasan. Parehong binabasa ni Yasi at Cheryl ang iba pang hiling ni Trixie, ngunit hindi sila interesado sa kanyang pangarap na maging isang racer dahil wala itong koneksyon sa kanila ngunit nang makita nilang dalawa ang 3P wish, pareho silang nanlaki ang mga mata, nakatitig sa screen, na bigla. I've decided to allow my boyfriend to carry on with my toughest dream, I'll let my boyfriend to push me down and then we will play 3P together. Hahaha. Trixie, you're a genius. Pero parang nagde-daydream ka ah. Tinitigan ni Yasi at Cheryl ang nilalaman ng larawan, walang imak. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga si Yasi, itong Trixie na ito ay mas baliw kaysa sa akin. Gusto pa niyang magkaroon ng 3P sa superstar. Gusto ko lang magkaroon nito kay Cheryl sis. Yasi, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sinaman ang tingin ni Cheryl si Yasi, out of nowhere, isang pakiramdam ng panghihinayang ang nagsimulang mamuo sa loob. Ang isang Yasi ay sapat na upang sakitin ang kanyang ulo, at tinanggap niya lamang na maging soulmate ni Trixie. Halos magkatulad sina Trixie at Yasi, kung gagawin niya itong isa pang soulmate, matitiis ba niya silang dalawa? Magkukulaps ba siya isang araw? Kung magsasama ang dalawang ito, magiging matindi pa kaya ang ideya ng pagkakaroon ng 3P. Gusto na nitong si Trixie na subukan ang 3P, marahil kung makakatrabaho niya si Yasi, kahit na ang 4P o 5P ay posible. Hehe, pero maganda talaga ang hiling na ito, si Zyrene Moon ay kay Cheryl sis at idol ko. Shield bro kailangan mong magsikap ngayon. Itinaas ni Yasi ang kanyang kamay, I don't mind having a 3P with the superstar. Who? It's 4P? Adding Cheryl sis would be 5P.
Literal na nakapalad si Terence, hindi nakapagsalita. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya, sa isubog na, parang super exciting pero. Bakit pakiramdam ni Terence ay sinusunog niya ang buong mundo? Tinampol din ni Cheryl ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay, halos himatayan sa mga salita. Ang kanyang mga iniisip tungkol sa sinabi ni Yasi na iyon ay nagkatotoo kaagad, ito ay kagulat-gulat gaya ng naisip niya. Ano ang dapat niyang gawin mula ngayon? Pupuntahan ko si Uncle Fredo. Binawi ni Terence ang kanyang telepono mula kay Yasi at tinungo ang silid ni Uncle Fredo. Maliligo ako at matutulog na ako. Napaatras din si Cheryl. Sumali ako. Masayang sinundan ni Yasi si Cheryl, na parang tagasunod. Naglakad si Terence patungo sa silid ni Uncle Fredo, hindi nakalock ang kanyang pinto kaya diretso siyang pumasok sa silid. Si Uncle Fredo ay nagsasanay sa kanyang kama nang maramdaman niya ang presensya ni Terence, unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata, Lil, Yi, bumalik ka na. Halatang hindi niya narinig ang usapan nila sa sala, isang lugar lang ang need-detect niya. Kumusta ka, Uncle Fredo? Tumango si Terence. Nagsimula na akong mag-practice ng sining ng aking sec, Golden Class Peak Late Phase, ito ay isang magandang simula, ako ay tunay na kontento. Seryoso si Uncle Fredo sa sinabi nito, walang bakas ng pag-aatubili ang maririnig sa pangungusap. Uncle Fredo, gusto kong subukan ulit ngayon. Hindi pa sumusuko si Terence. Hindi niya maintindihan kung bakit na-absorb ni Uncle Fredo ang purong chi mula sa natural na mundo ngunit hindi ang purong chi mula sa jade sa pamamagitan ng kanyang katawan bilang isang sisidlan. Hehe, sigurado. Tumango si Uncle Fredo, hindi tinanggihan ang kanyang alok. Ang kanyang buhay ay nakatoon na kay Terence, syempre ikalulugod niyang makipagtulungan. 10:35. Nang walang ibang salita, lumakad si Terence kay Uncle Fredo at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga nerbiyos, na ipinadala ang Art of Dragon Mastery. Sinimulan din ni Uncle Fredo na i-channel ang sining ng kanyang sekta. Makalipas ang 10 minuto, nagpa siya si Terence na sumuko. Wala man lang nangyayari, katulad ng dati. Hindi nagawang ilipat ni Terence ang sarili niyang enerhiya kay Uncle Fredo, at hindi ma-absorb ni Uncle Fredo ang enerhiya na ipinapadala niya. Mukhang tama si Elder George, may limitasyon sa antas ng ganitong uri ng paglipat ng enerhiya, at nakapaglipat lang siya ng enerhiya sa isang practitioner hanggang sa sila ay isang buong klase na mas mababa sa kanya. Ibig sabihin nito, hanggat wala siya sa Earth class, hindi niya magagawang mystic si Uncle Fredo. Iniisip ni Terence na ang makapag-mass produce ng mga master na tulad nito ay isang malaking bagay na, ngunit tila hindi na ito gaanong kalakas. Pagkatapos ng lahat, ang mga Golden Class Master sa kabila ng pagiging isang matinding pambihira sa karaniwang mundo ay hindi sapat para sa kanyang mga problema. Ang mga kaaway ni Terence ngayon ay nagmula sa mga marangal na pamilya, at iba ang mga iyon sa mga karaniwang mundo. Normal doon ang mga Golden Class Fighters, at karamihan sa kanila ay mystics, na may mga Earth pa. Sa harap ng mga taong tulad nito, walang silbi sina Uncle Fredo at Wilson. Kinailangan ni Terence na umasa sa kanyang sarili. Nagpasya siyang pakawalan ito. Hindi man lang maabot ng ilang tao ang Golden Class, pero nagawa niyang mas produce ang mga ito, mas maganda ito kaysa wala. Sa isiping iyon, sumuko siya sa pagsisikap na i-level up si Uncle Fredo at bumalik sa kanyang silid. Starfield sa mga araw na ito, ay mapayapa. Sa ibabaw, ang seguridad at kaligtasan ay mahusay, ang grupo ng mga magnanakaw ay nahuli, ang kidney cutting organization ay nawasak, at ang underground powers ng Coldy ay tahimik at mahinahon. Karaniwan, sa ilalim ng isang mapayapang kapaligiran tulad nito, si Amara ay dapat maging masaya. At ang totoo, maraming beses nga siyang pinuri ng pinuno. Mula nang maging kapitan siya ng kriminal na pulis, mas ligtas si Starfield. Ang kanyang paglutas ng kaso ay din ang pinakamabilis sa kasaysayan. Gayunpaman, nakaramdam ng pagkabalisa si Amara. Maraming precedents ang nagpakita na ang kapayapaan ay hudyat lamang ng mas malaking napipintong kasamaan. Iniisip din niya ito dahil nagsimulang lumitaw ang ilang kaso ng mga nawawalang tao nitong mga nakaraang araw, tila normal na mga kaso, ngunit higit pa sa nakikita ng mata. Si Wayne ay isang magsasaka, at dahil sa ilang mga problema sa sweldo 3 araw na nakalipas ay nagkaroon siya ng away sa kanyang amo, binugbog niya siya, at pagkatapos ay nawala.
Mula sa sinabi ng mga detalye, si Wayne ay isang malakas na magsasaka, at madaling natapakan ng amo at ang kanyang ilang mga bodyguard. Hindi man lang iniulat ng amo ang kaso, at ito ay isang tindera ng tindahan sa malapit na nakakita ng kabuuan na tumawag ng pulis. Ipinapalagay lamang nila na tumakbo si Wayne dahil natatakot siya sa mga kaso, kaya walang pakialam ang mga tao. Ang amo mismo ay maayos ito, at hindi man lang gustong magsampa ng kaso, kaya ang kabuuan ay makikita bilang isang simpleng gulo sa pagitan ng mga mamamayan. Kahit ang biktima ay walang pakialam, kaya bakit may gagawin ang mga pulis? Hindi rin masyadong malubha ang mga pinsala, at maayos naman ang amo. Kaya naman, simpleng recording lang ng mga pangyayari ang ginawa ng pulis bago umalis. Kung hindi dahil sa mga katulad na bagay na nangyari sa isang kamakailang period, hindi ito mapapansin o kukunin ni Amara. Dahil sa paulit-ulit na pagpapakita nila ay nakasimangot ang mukha niya. Binugbog ni Wang Li ang boss, ngunit hindi naman talaga gaanong nasugatan ang amo, na may kaunting mga pasa at kaunting balat na natanggal sa kanyang ulo ang mga bodyguard din. Wala man lang silang belang buto. Si Wayne ay walang dahilan para tumakbo sa ganitong sitwasyon. Kahit ang mga pulis ay hindi nag-iisip na kunin siya, bakit siya tumakbo? Mula sa pananaw ng boss, nilinaw na ng lalaki na iniisip lang niya ito bilang malas, at ayaw niyang maninangil. Magkakaroon ng access si Wayne sa impormasyong ito sa pamamagitan lamang ng pagtatanong, ngunit tumakbo siya. Ang pangalawang kaso ay katulad. Si Cao Lison ay isang furnisher mula sa isang lumilipat na kumpanya, at aksidente niyang nabasag ang isa sa mga glass-made item. Walang sinabi ang kanyang amo, at wala man lang planong putulin ito sa kanyang survey, ngunit nawala si Cao Li. Bakit kaya siya tumakbo? Dahil sa pagkawala niya ay naghinala ang amo kaya naman tumawag siya ng pulis noong una, ngunit napagtanto niyang walang ninakaw sa kanyang kumpanya. Ang tanging dahilan kung bakit siya tumakbo sa puntong ito ay maaaring isang confidential na dahilan ng kumpanya. Siyempre, hindi iyon marami. Kung ito lang ang dalawang kaso, matatawag silang coincidences. At paano ang mga iyon ngayon? Si Mao Lin Yang ay medyo isang gangster, isang magaspang na lalaki sa paligid ng kanyang mga bahagi. Naglibot siya sa palengke at nangolekta ng proteksyon ng pera, at nakatagpo ng ilang pagtutol mula sa isa sa mga nagtitinda. At kaya, gumamit siya ng plato para basagin ang mukha niya. Pagbasag niya ng mukha, gayunpaman, humugot lamang ng dugo sa ilong pagkatapos hugasan ang iyong mukha ay hindi mo man lang masabi. Akala ng iba ay matatapos na ito ng ganun-ganun lang, at bukas na lang magbabayad ang taong na-smash. Natalo na ni Mao Lin ang kanyang bahagi ng mga nagtitinda noon, sa mas mabigat na antas kaysa dito. Ito ay wala sa kanya. Ngunit, ang taong ito ay asar at tumawag ng pulis, na dumating upang ayusin ang mga bagay ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, ang opisyal na titulo ni Mao Lin ay tagapamahala ng pamilihang ito, at ang pagkolekta ng pera sa proteksyon ay maaaring maunawaan bilang pagkolekta ng upa sa negosyo. Siya ay medyo masigasig nang kolektahin niya ang mga bayarin, ngunit ito ay legal. At kaya, walang gaanong magagawa para makulong si Mao Lin o ano paman. Ang pambubugbog, sa kabilang banda, ay maituturing lamang na labanan sa pagitan ng mga mamamayan. Ngunit ang kakaiba ay nawala si Mao Lin. Hindi na siya nakita. Tila nag-aalala siya na nabugbog niya ng husto ang lalaki, kaya tumakbo siya sa takot sa mga kahihinatnan. Ngunit ayos lang ang lalaking binugbog niya. Kung ang tatlong kasong ito ay titingnan ng isa-isa, hindi ito magtataas na mata ngunit pagsasama-samahin ang mga ito. Ito ay kakaiba. Sa loob lamang ng ilang maikling araw, tatlo sa mga kasong ito na tumatakbo mula sa takot sa krimen, ay lumitaw, gaya ng lahat ng ito ay naitala. Paano naman ang mga hindi naitala ng mga pulis? 103. Naramdaman ni Amara na may problema dito, ngunit hindi niya alam kung ano. Bakit tumatakbo ang mga taong ito, at saan sila tumatakbo? Ano ang layunin? Ang sunod-sunod na tanong ay nagpasakit sa ulo ni Amara. Sa ibabaw, walang mali at ito ay magiging paranoid kay Amara kung siya ay nahuhumaling dito. Pagkatapos ng lahat, siya ang uri ng tao na nagiging talagang kainahinala kung ang isang bagay ay hindi lohikal. Tinabi ni Amara ang mga file at minasahe ang kanyang ulo.
Tila hindi ganoon kadali ang pagiging isang pinuno, mas madali ang kanyang mga araw bilang isang mababang sundalo dahil hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na tulad nito. Ayaw niyang magkaroon muli ng gulo ang mapayapang Starfield. Sana naging sensitive lang siya, at nagkataon lang ito. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ngayon ni Terence. Nitong nakaraan habang si Terence ay nawala ng contact sa kanya, at gusto niya itong tawagan para itanong kung nasaan siya, ngunit walang dahilan para gawin niya iyon. Wala siyang anumang dahilan dahil wala siyang anumang kaso na kailangan niya ng tulong, kaya wala siyang masabi sa kanya. Alam niya ang nangyari nitong mga nakaraang araw sa Starfield. Ang isang tao sa kanyang posisyon ay dapat na nakakaalam sa lahat ng mga bagay na ito. Si Pamilya York, Pamilya Turner, at maging ang nakatagong bahay ni Hale, si Irving ay nagpunta sa Pablo's para pag nakawan siya alam niya ang lahat ng mga pangyayaring iyon, ngunit wala siyang kapangyarihang gumawa ng anuman tungkol dito. Siya ay mula rin sa isang marangal na bahay, at alam ang tungkol sa mga bagay ng pinakamataas na uri, ngunit ang mga tuntunin ng mundong iyon ay naghihigpit sa kanyang kapangyarihan na gawin ang anumang bagay sa kanila. Nais niyang tumulong, ngunit ang pag-alala na siya ay isang huling yugto ng gininto ang klase ay nagpaunawa sa kanya na siya ay magdudulot ng gulo sa halip na tumulong dahil hindi niya kayang labanan ang mga ito. Bilang resulta, sumuko siya sa kaisipang iyon. Gayunpaman, nag-alala pa rin siya nang marinig niyang nawala ng lakas si Terence at napilitang pumunta sa isang sulok. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mayroon siyang masalimuot na damdamin para kay Terence. Si Terence ang kauna-unahang mayabang sa kanyang harapan, ang unang lalaki. Ang ibang mga lalaki mula sa ibang mga marangal na bahay ay pinupuri lamang si Amara, ngunit tinawag siya ni Terence na braindead sa lahat ng oras. Habang nagagalit ito sa kanya, nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam. Hindi niya napigilan, at hindi naglakas loob na labanan ito ay naging ganap na walang magawa, at maaari lamang itong tiisin. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang magustuhan ang pakiramdam na ito ng pagiging dominado. Minsan nga naiisip niya kung may masokista ba siyang ugali. Umiling si Amara, gusto niya talagang lumaban, okay. Kaya lang hindi niya napigilan, kaya wala siyang choice kundi tanggapin iyon, at naging ugali na iyon. Iyon lang. Ang pag-iisip lamang tungkol kay Terence ay inalis niya ang kapayapaan. Mabilis niyang inayos ang mga dokumento sa kanyang mesa at tumingin sa orasan, pasado 9:00 na ng gabi. Humikab siya at pinatay ang mga ilaw, nilock ang pinto, at pumasok sa opisina. She was single, and due to the nature of her busy work, minsan diretso lang siyang natutulog sa opisina kung magtatrabaho siya hanggang huli na. Nag-toothbrush siya at naghilamos ng mukha at humiga sa kama. Gusto niyang tawagan si Terence, at hindi siya makatulog habang gumulong-gulong. 10 na noon. Malamang natutulog si Terence. Ngunit, parang hindi niya makontrol ang kanyang kamay, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Terence. Hindi natutulog si Terence katatapos lang niyang subukang i-level up si Uncle Fredo pero hindi nagtagumpay, at tapos na siyang maligo nang tumawag si Amara. Hello. Pinulot ni Terence. Ako na. Nag-aalangan at maingat na sabi ni Amara. Oh, may problema ba? Tanong ni Terence. Palagi siyang tinatawagan ni Amara para sa mga negatibong dahilan. Kung hindi ito isang masamang tao na hindi niya kayang hawakan, ito ay isang problema na kailangan niyang lutesin. Wala. Medyo nakaramdam ng awkward si Amara, hindi niya alam kung ano ang iniisip niya, pero tumawag siya, at natuloy ang tawag. At ngayon hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala. Saka bakit mo ako tinawag? Si Terence naman ay nalilito. Mula sa kanyang karanasan, ang pagtawag sa kanya ni Amara ay nangangahulugan lamang ng problema, at kung makakatulong siya, tutulungan niya siya. Ngunit, kung titingnan ang paraan ng pag-arte niya, baka may malaking nangyari. Kailangan mo ba akong tulungan sa isang bagay? Hindi. Ayoko. Matapang si Amara nitong mga ilang araw, ngunit pansamantala lang iyon. Matapos hindi makipag-ugnayan kay Terence sa napakaraming araw, wala siyang mahanap na salita. Tapos binababa ko na. Hindi alam ni Terence kung saan ito nanggagaling. Kung may kailangan siyang sabihin, masasabi niya lang. Kung hindi, bakit siya tumawag? Huwag ibababa ang tawag.
Nag-alinlangan si Amara nang marinig niya ang pagbababa ni Terence, nadagdagan ang kanyang adrenaline. Sa pagmamadali niyang iyon, wala na siyang pakialam, I miss you. Ano? Tumigil si Terence, ano ang sinabi mo? Ako. Miss Braided dito miss na kita. Amara, wala nang pakialam. Kumunat ang noo ni Terence. Wala siyang masyadong masasayang alaala kasama si Amara, at habang may kaunting paghanga doon, ito ay paghanga lamang sa kanyang katawan. Hindi niya masyadong gusto ang personalidad nito, at kahit na malaki ang pinagbago ni Amara, hindi niya kailanman inisip na potensyal itong kapareha o anumang katulad nito. Sa ganang kanya, magkaibang tao sila ni Amara, at hinding-hindi niya maiintindihan ang buhay niya. Dahil dito, sinadya niyang maglayo sa pagitan nila. Ito rin ang dahilan kung bakit walang ginawa si Terence noong nasa ilalim sila ng base ng mga magnanakaw sa bato, kung bakit siya nagpigil ng diretsyong nanliligaw si Amara sa kanya. Obviously, he had that urge but he didn't let his body control his mind. Siya ay isang malakas na tao, maaaring magpigil at pigilan ang kanyang mga impulses. Kung hindi ay hindi pa rin siya mabubuhay. Ngunit ang mga kilos ni Amara ay medyo nagiging halata, at ito ay nagpasakit ng ulo ni Terence. Nagpasya siyang humanap ng pagkakataong magkaroon ng maayos na pakikipag-usap sa kanya. Hindi niya akalain na nahulog ang loob nito sa kanya, ngunit sa katigasan ng kanyang pagkatao, halos mahulaan ni Terence kung bakit siya interesado sa kanya. Ang mga admirer tulad ni Julian at iba pang mga manliligaw ay lahat ay sumusunod at pinupuri siya, sinusubukang makuha ang kanyang pabor ngunit si Terence ay ganap na naiiba, at agad na tumayo. Dahil dito, nakita siya ni Amara na sariwa at kakaiba. At hindi niya ito kayang talunin kahit pilit niyang lumaban, kaya tinanggap na lang niya. Sa paglipas ng panahon sa ganoong kaisipan, natural niyang naramdaman na ang isang taong may personalidad ni Terence ay mas babagay sa kanya, at, gamit ang kanyang mga salita, kailangan niya ng isang lalaki na mas malakas kaysa sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya sumandal kay Terence. 10:37. Ngunit, hindi sapat ang mga kadahilanang ito para mahalin niya si Terence. Ang dalawa ay may limitadong pakikipag-ugnayan, at mas matagal pa siyang nakasama ni Trixie kaysa kay Amara. Siyempre hindi siya dapat magkaroon ng feeling sa kanya. Kahit na may mga emosyon, malamang na ginawa ito sa magulong eksena noon sa underground base. Magiging maayos si Amara kapag naintindihan niya iyon. Mismo ako. Oo, walang pag-aalinlangan na tumango si Amara. Bakit mo ako na-miss? Tanong niya pabalik. I want you to come help me level up. Namumula na sabi ni Amara. Kung ito ay nanggaling sa bibig ng ibang tao, ito ay isang normal na pangungusap. Tulad ni Uncle Fredo, humihingi kay Terence na tulungan siyang mag-level up. Oo, iyon lang, ay level up ang kanyang strength class. Sa katunayan, ginagawa iyon ni Terence noong nakaraan. Ang pagsasabi nito ni Amara, gayunpaman, ay may iba't ibang implikasyon. Sa pag-alala kung paano nakapasok si Amara sa Golden Class late phase noong nakaraan, alam na alam ni na Terence at Amara kung ano ang ibig sabihin noon. Ang ganitong uri ng leveling system ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Si Terence ay nagkataon na si Terence ang fantasy target na napagdesisyonan ni Amara noong ginawa niya ang gawa, at siya ay nakalusot ng ganoon. Ito ay tila katawa-tawa, ngunit ito ay talagang nangyari. Siyempre, hindi inisip ni Terence na iyon ang pinagmulan ng tagumpay. Kung iyon ang nangyari, si Amara ay maaaring maupo na lang buong araw habang hinahawakan ang sarili hanggang sa maging sky class siya. Maliwanag, hindi iyon gagana. Malamang na halos nasa breaker point si Amara noong nakaraan, at nangyari lang ang bagay na iyon sa tamang oras. Si Terence ay hindi nagsagawa ng malalim na pagsasaliksik dito, dahil hindi ito isang bagay na mauunawaan niya. Bawat bahay ay gumamit ng iba't ibang paraan ng pagsasanay, hindi niya ma-analyze ang lahat. Okay, kailan? Sabi ni Terence pagkatapos mag-isip tungkol dito. Hindi inaasahan ni Amara ang direktang sagot na iyon. Sabi niya, ganun lang. Anong mali? Tanong ni Terence nang tahimik si Amara. Wala naman tapos ngayong weekend, pwede ka bang pumunta sa bahay ko? Sabi ni Amara, tumaas ang kanyang emosyon. Oo naman, tumango si Terence.
Hihintayin kita kung ganoon. Ang puso ni Amara ay talagang tumibok ng mabilis, sabi ni Terence. Ito ang nagpasaya sa kanya. Bumibilis na rin ang kanyang paghinga dahil sa kanyang emosyon at habang hawak niya ang kanyang telepono, naramdaman niyang uminit ang kanyang katawan at naalala ang espesyal na pakiramdam na naramdaman niya sa silong. Ang kanyang kamay, nang walang pahintulot niya, ay pumunta sa ilalim ng kumot. Pagkatapos ibaba ang tawag, hindi na masyadong inisip ito ni Terence. Napunta siya sa estado ng isang practitioner. Hindi naman masyadong maganda ang sitwasyon ngayon. Sina pamilya York at Turner ay pinigil sa ngayon, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng sandaling ito ng kapayapaan. Kaya't si Terence ay hindi na masyadong magtagal, kailangan niyang magsanay at magtagumpay ng mas maaga. Kung mayroon lamang siyang sapat na lakas ay mapipigilan niya ang mga mapusok na bahay na ito. Ngayong gabi, gagastos siya sa pagsasanay. Ngayong gabi, gagastos din si Uncle Fredo sa pagsasanay. Ngayong gabi, nakatulog sina Miss at Yasi habang nag-uusap sila, pinag-uusapan ang tungkol kay Trixie, tungkol sa matalik na kaibigan, tungkol sa kung paanong hindi mo maaaring biglaang tanggapin ang ikatlong tao ng walang talakayan. Ngayong gabi, si Josephine ay nagpapahinga ng mapayapa, masaya. Pagkaraan ng 2 araw, papasok siya sa isang bagong bahay, at pagkatapos hikayatin ang kanyang ina, ay naghahanda na siyang bumili ng ilang kawayan na uling. Ngayong gabi, muling nagpalipis ng walang tulog si Trixie. Naisip niya ang hinaharap sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ang kanyang kinabukasan kasama si Terence. Nawala siya, at hindi niya alam kung dapat ba siyang mag-alinlangan. Si Amara ay nahulog sa isang panaginip pagkatapos niyang maranasan ang ilang kasabikan, at sa labas, nagsimulang tumulo at bumuhos ang ulan. Sa kanyang panaginip, nagsuot si Terence ng pijama. Ang maulan na gabi ay nagmukhang tahimik si Starfield, higit sa karaniwan. Karaniwan. Ang mga pulubi at mga walang tirahan ay nagpunta lahat na nakakaalam kung saan, at ang mga restoran ay nagsara ng maaga. Ngunit, mayroong isang lugar na puno pa rin ng buhay at ingay, sa kabila ng ulan. Ito ay ang underground arena ni Jerwin. Tiningnan ni Maulin ang manlalaban na nanalo ng 2 magkasunod na pangiwi siya. Bakit naging matigas ang lalaking ito? Kapag may dumating para scout sa kanya, sinabi lang nila na ito ay isang underground fighting tournament, at makakakuha sila ng 100,000. Iyon ay 100,000, at hindi niya kailangang manalo. Hindi nakapagpigil si Maulin. Siya ay isang gangster noong una at kumikita ng kanyang pera sa pamamagitan ng pambubuli sa mga tao upang sumuko, ngunit iyon ay 2 o 3,000 max lamang mula sa mga vinodor. Ang mga taong ito ay nag-aalok sa kanya ng 100,000, syempre tatanggapin niya. At kaya nagkunwari siyang tumakbo mula sa isang krimen, iyon ang sinabi sa kanya ng Little Scorpion na gawin. Ang dahilan ay simple, kung hindi ka nanalo, makakakuha ka ng 100,000. Kung nanalo ka, makakakuha ka ng dagdag na 300,000. Kung napatay mo ang kalaban, ang 100,000 niya ay sa iyo rin, magkakaroon ka ng 500,000. Ngunit kung nakapatay ka ng isang tao, kailangan mong tumakbo, syempre. Kung nawala ka lang ng walang dahilan, magkakaroon ng hinala, ngunit kung tumakbo ka dahil sa isang bagay na maliit na bagay, ang mga tao ay lilito lamang sa iyo, hindi ka masyadong iniisip. Ang kaunting problema ay hindi ka magiging isang takas, pagkatapos ng lahat, at iyon din ang naisip ni Maulin. Isa siyang gangster, palaging nakikipag-away sa kanyang katawan ng gangster. Kung talagang nakapatay siya ng isang tao nang hindi sinasadya, iyon ay ganap na kapanipaniwala. Plus, extra 300,000 kung nanalo siya. Alam niya na ito ang uri ng arena kung saan lumaban ka hanggang kamatayan. Karamihan sa mga tao ay hindi madaling sumuko, ito ay 300,000 kung tutuusin. At kaya, upang manalo, kailangan mong lumaban hanggang kamatayan. Saka mo lang makukuha ang 100,000 ng kalaban. Isa siyang gangster noong una, at walang masyadong pakialam sa buhay ng tao, lalo na sa ganitong arena. Ayaw ng boss ng arena na mawala ng kontrol kapag may namatay, at kailangan lang niyang umalis sa loob ng ilang taon hanggang sa mawala ang lahat, at magiging maayos na siya. Pero, akala lang pala iyon. Ang realidad ay malupit.
Isang tingin sa pandak na lalaking iyon sa entablado na nanalo ng dalawang magkasunod na laban, hindi na gaanong kumpiyansa si Maulin. 10:38. Maaaring isa lang siyang gangster, ngunit nakita na niya ang kanyang bahagi ng mga laban noon. Ang pandak na lalaking ito ay puno ng kalamnan, magaling siya. Kung tama si Maulin, ang taong ito ay isang taong naging dark martial artist pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikipaglaban sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga galaw ay pawang mga pamatay na galaw, sinadya upang pumatay. Ito ay isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng mga laban na sinalihan ni Maulin. Sanay siyang makipag-away, ngunit iyon ay nakikipag-away siya ay naglalayong manakit upang ibagsak ang isang tao. Ngunit ang taong ito ay sinusubukang pumatay. Bawat hampas ay nakatutok sa vitals, sa ulo at sa dibdib, bawat isa sa kanila ay may potential na pumatay. Pagtingin sa kalaban na winasak ng short-muscled guy, pinagpawisan si Maulin. Hinihila siya ng pandak na lalaki palabas ng stage na parang patay na aso. Nagsisi siya. Talagang ginawa niya. Hindi siya dapat maniwala sa sinabi sa kanya ng Little Scorpion, hindi siya dapat na naginip ng hindi praktikal na panaginip. Ang pandak na lalaki ay nagpadala ng isa pang suntok na may isang pagsabog, ibinaba niya ang kanyang kamao sa tagiliran ng ulo ng kalaban, ito ay bumagsak sa loob, at lumabas muli, na bumubuo ng isang napakalaking umbok. Ang oso na parang tao ay kumaibot ng 2 beses bago bumagsak, wala ni isang bakas ng buhay ang naiwan. Panibagong tagumpay para sa pandak na lalaki. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, nalulugod sa hiyawan ng karamihan. 2 tugma iyon ay 1,000,000 yuan. 3 laban ngayon at makakakuha siya ng 1,2 milyon, ito ang pinakamalaking sweldo sa kanyang buhay ng mga iligal na paligsahan sa pakikipaglaban. Hindi siya makakarating hanggang sa Starfield mula sa Thailand kung hindi. Dalubhasa siya sa Thai boxing, at dating profesional na sportsman bago magretiro at lumipat sa mga underground arena. Maraming mga retiradong mandirigma ang humina sa edad, ngunit iba ang maikling tao. Ang lakas niya ngayon ay mas malakas pa kaysa sa peak moment ng kanyang legal fighting career. Lalo na pagkatapos niyang malaman ang ilang killer moves mula sa isang third-rate assassin, lalo siyang naging malakas. Siyempre, hindi lang iyon, mas malakas din siya dahil tinahak niya ang landas ng pagsasanay bilang isang physical practitioner, malapit ng maging golden class fighter. Ito ang sikreto ng kanyang kapangyarihan. Scorpion bro. Ayoko nang makipag-away. Sabi ni Maulin nang mapagtanto niya ang kaitikot-takot ng sitwasyon. Gusto niya ng pera, pero ayaw niyang mamatay. Pinirmahan mo ang kasunduan sa buhay at kamatayan. Mayroon kang isang pagpipilian, at iyon ay ang lumaban. Malamig na sabi ni Little Scorpion. Ayoko, anong gagawin mo? Life and death papers. Isa lang akong gangster, pero alam kong hindi uobra ang ganitong bagay sa korte. Aakyat ako dyan ngayon, mamatay ako. Si Maulin ay walang pagpipilian kundi ang makipag-away kay Scorpion, kahit na alam niya kung gaano kalaki ang lakas na sumusuporta sa arena na ito. Oh! Malamig na ngumiti si Scorpion habang nakatutok ang baril sa kanya. Kung gayon, maaari kang mamatay ngayon. Ano? Natigilan si Maulin na may baril sa kanyang ulo, nanginginig. Kayo. Lumaban ka, at baka mabuhay ka at manalo pa ng pera, sabi ni Scorpion, huwag kang lumaban, at mamamatay ka ngayon. Hindi alam ni Maulin ang sasabihin. Siya ang pinakamababa sa mga gangster, kaya syempre hindi pa siya nakakita ng baril. Hindi niya mapigil ang umiling gamit ang baril sa kanyang ulo, walang pag-aalinlangan na papatayin siya ni Scorpion, ngayon lang niya nakita ang pandak na lalaki na pumatay ng 2 tao. Kaya, nangangahulugan iyon na ang mga taong namamatay dito ay hindi isang problema. Kaya lumuhad siya, Scorpion bro, ayoko talagang mamatay, please, ayoko pang mamatay, kulang pa ang buhay ko. Ayaw mong mamatay. Bumantong hininga si Scorpion, nag-artista, pagkatapos ay sandali, hayaan mo akong makipag-usap sa aking amo. Okay. Agad namang tumango si Maulin. Pumunta lang sa likod ng pinto ang Scorpion para lang maglakad pabalik. Nakatakda na ang plano, kaya walang mababago.
Kusa lang niyang pinakita ang mga laban kay Maulin para matakot siya, kung hindi, kung gusto talaga nilang umakyat siya sa entablado at mamatay, hindi na nila ito ipinakita sa kanya ang mga laban. Sinabi ni boss na masisiguro niya ang iyong panalo, ngunit ang iyong 500,000 ay magiging 300,000 lamang. Okay ka lang. Sabi ni Little Scorpion. Oo, oo. Sabi ni Maulin, tuwang-tuwa na hindi lang siya mananalo, makakakuha pa siya ng 300,000. Gusto lang niyang panatilihin ang kanyang buhay, wala siyang pakialam sa pera sa puntong iyon bonus na ito. Bago ka umakyat sa entablado mamaya, bibigyan kita ng isang iniksyon ito ay magpapalakas sa iyo ng 30 minuto, na magbibigay sa iyo ng napakalaking lakas. Sinabi ni Scorpion, ngunit kailangan mong patayin ang kalaban sa loob ng 30 minuto kung hindi, kailangan mong umasa sa iyong sarili pagkatapos nito. Ganyan ba talaga kaganda ang injection na ito? Sabi ni Maulin, nagdududa sa kanya, iniisip na nagsisinungaling si Scorpion para paakyatin siya sa entablado. May dahilan ba ako para magsinungaling? Medyo mahal ang injection na ito sabi ni boss, nanalo na ng 2 ang pandak, ginulo ang balanse ng taya para sa pangatlo. Kapag nanalo siya ulit, malaki ang talo ng boss, kaya naman gumamit pa siya ng ganoon kamahal na injection sa iyo. Sabi ni Little Scorpion. Ang pagputol ng 200,000 mula sa iyo ay hindi sapat upang masakop ang iniksyon na ito. I see. Okay, hihi. Alam ko. Agad na napuno ng kumpiyansa si Maulin. Ang alakdan ay mahigpit ang amo ay gumawa ng taya ng bahay maliban sa pag-aayos ng mga laban. Ngayong nanalo na ng 2 ang pandak, ang pangatlong taya ay magkakaroon ng pick lahat ay tataya sa pandak, hindi ang taong tinatawag na Maulin. Kaya, kung nanalo muli ang pandak, talo ito para sa lugar. Ang pag-iisip ay naging madilim at alerto sa puso ni Maulin. Napagpasyahan niya kapag nanalo siya sa laban na ito, kukunin niya ang pera at aalis, at hindi na babalik sa ganitong arena. Kung tutuusin, kung patuloy siyang mananalo, at lumaki ang taya sa kanya, gugustuhin ng amo ng Arana na patayin din siya. Nagsimula ang ikatlong laban, at ang iniksyon ay pumasok sa Maulin. Umakyat siya sa stage ang pandak na lalaki ang kalaban niya. Tila punong-puno pa rin ng sigla ang lalaki, na para bang warm-up lang ang nauna niyang 2 laban. Tumayo siya sa entablado, nakatingin sa berdeng buhok na si Maulin. 10:39. Nagsimulang gumana ang injeksyon, at naramdaman ni Maulin na napuno ng umaapaw na enerhiya ang kanyang katawan. Hindi nagsinungaling si Scorpion, talagang gumana ito. Pakiramdam niya ay superhuman siya ngayon. Pagtingin sa pandak na lalaki, na tila hindi natatakot kay Maulin unang hamampas, ipinadala sa pandak. Isang slam ang tumunog, at tinamaan niya ito sa maikling lalaki ngunit ganoon din ang ginawa ng pandak sa kanyang dibdib. Natigilan si Maulin. Ang kamao na ito mula sa taong binaril ay puno ng napakalakas na lakas ngunit sa katotohanan, hindi ito masakit. Oo. Sa sentido ni Maulin, parang natulak lang siya ng konti, hindi nasuntok. Hindi maintindihan ni Maulin. Ano ang ibig sabihin nito? Naaawa ba ang pandak na lalaki sa kanya, o nag-flock ba siya? Ngunit itinulak niya ang kaisipang iyon sa isang tabi. Awa. Siyempre hindi. Isang tingin sa lalaking ito at alam niyang wala itong awa. Nakapatay na siya ng 2 tao, bakit niya pa siya hahayaang mabuhay? No way it was a fluke, either walang gumawa niyan sa black fights, lumaban lang sila hanggang kamatayan sa mga lugar na ganito. Mapapatay ka ni Flux. Isa pa, ang mas malakas na suntok ni Maulin ay tila medyo malakas habang tinamaan niya ang pandak na lalaki, at naramdaman niyang napuno ito ng labis na lakas kaysa karaniwan. At medyo sumuray-suray pa ang pandak. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang Maulin na ito, papalapit sa kanya na may kapalit na suntok. Malakas din ang kanyang lakas sa pagsuntok, kahit na halos golden class na ang pandak na lalaki, nakaramdam pa rin siya ng sakit mula rito. Papatayin kita. Bakas ang galit sa kanyang mga mata habang nagpadala ng isa pang suntok. Tinamaan nito si Maulin, at sabay na tumama si Maulin. Ang paraan ng pag-aaway ng dalawang ito ay nagpasaya sa mga tao.
Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ang maikling tao ay tiyak na mananalo, at ang Maulin trading blows tulad nito ay hindi magtatapos ng mabuti para sa kanya. Naghiyawan sila, Air Dragon, go! Para sa pandak na lalaki na nakasuot ng pulang dragon mask. Si Maulin ay nakasuot ng kulay abong maskara ng aso, ngunit ang maskara mismo ay hindi natatakpan ang lahat ng kanyang buhok na nagpapakita ng ilan sa kanyang berdeng buhok. Walang nagbigay sa kanya ng anumang mga tawag ng pampatibay loob para sa kanilang pag-aalala, ang taong ito ay isang patay na tao. Ang Red Dragon ay nanalo na ng 2 laro ng walang putol, at ang Maulin na ito ay walang espesyal sa kanya, gayunpaman, nakikipagpalitan pa rin siya ng mga suntok sa Red Dragon. Walang nag-iisip na siya ang mananalo. Ngunit si Maulin ay talagang nagsimulang magtaka. Ang pangalawang kamao na ito ay parang may babaeng sumasample sa kanya o kung ano, ito ay higit sa hindi pangkaraniwan. Kung ang unang pag-atake ay isang fluke, paano ngayon? No way na siya ay mag-fluking muli, tama. Hindi kaya nagbigay pa sa kanya ng defensive properties ang injection na ito. Kung hindi, bakit wala siyang mararamdaman kapag sinuntok siya ng pandak na lalaking ito? Nakaramdam siya ng matinding saya sa napagtanto. Kaya siya ngayon ay hindi malalampasan. Nangangahulugan iyon na siya ang may kapangyarihan. Hindi lamang siya napakalakas, ang kanyang katawan ay nakakakuha rin ng malalakas na tama. Siya ay Superman. Dahil doon, umungol siya ng malakas at naglunsad ng mga pag-atake sa pandak na lalaki, hindi isang pakialam sa mundo. Kahit anong gawin sa kanya ng pandak na lalaki, wala siyang pakialam, patuloy pa rin siyang sumuntok at sumuntok. Hindi alam ng madla kung ano ang kanilang nakikita, ano ang nangyayari. Hindi ba natatakot sa kamatayan ang taong ito? Anong klaseng fighting style ito? Sumisikip na ang dibdib ni Maulin sa mga pag-atake ng pandak, ngunit parang hindi niya naramdaman, patuloy niyang sinugod ang pandak. Si Jerwin, na nanonood ng laro, ay sumimangot. Tumingin siya kay Scorpion, kaya ba ng lalaking ito? Bakit parang papatayin siya? Nagsisimula ng magduda si Scorpion, lahat ng iba pang manlalaban na na-inject namin nito ay lahat ay nanalo. Mukhang malapit na siyang mamatay bago pa man mapatay ang kalaban niya. Naramdaman ni Jerwin na may mali. Nilinggan niya si Dr. Yin. Professor Yin, ano ang nangyayari? Masyadong malakas ang kalaban na ito. Ang gamot na ito ay nasa paunang yugto pa lamang ng pagsubok, at kaya nitong talunin ang sinumang normal na tao nang walang problema. Ngunit ang lalaking ito sa harap niya ay maaaring isang practitioner. Kumunat ang noo ng propesor, dapat nating ipatawag si Fighter Lee para tanungin siya kung ano ang nangyayari. Practitioner. Hindi, isang practitioner na pumapasok sa isang ilegal na arena. Tumigil si Jerwin. Nilinggan niya si Scorpion, kunin mo si Fighter Lee, tanungin mo siya kung ano ang problema ng lalaking ito. Oo. Sabi ni Scorpion bago umalis. Bumalik siya kasama si Fighter Lee makalipas ang ilang sandali, Master Bean, hinahanap mo ako. Oo. Tingnan mo ang taong ito, bakit hindi pa rin siya manalo kahit pagkatapos ng injection? Sabi ni Jerwin habang nakaturo sa nagaganap na laban. Tumingin si Fighter Lee sa screen. Sa nakikita ko ngayon, ang taong ito ay tila isang physical practitioner, hindi pa umaabot sa gininto ang klase. Hindi magiging sapat para sa kanya ang iniksyon ni Professor Yin. Maliban kung ang iniksyon ay pumasok sa isang taong may napakalakas na konstitusyon noong una. Oh. So sinasabi mo na hindi mananalo itong Maulin? Kumunat ang noo ni Jerwin. Talaga. Tiyak na sabi ni Fighter Lee. Fuck. Nagmura si Jerwin. Halos 20 milyon na ang napustahan nila sa Red Dragon, kung manalo siya ulit, 1-1 na, kailangan kong magbayad ng sobra. Huwag kang mag-alala, Master Wen. Pupunta ako sa arena sa susunod na laban. Sinabi ni Fighter Lee, na ikinakaway ang kanyang kamay, sa aking lakas, ang pagpatay sa Red Dragon na ito ay madali. Okay. Mas mataas ang taya kung mananalo ulit ang Red Dragon, tapos ang pang-apat ay magpapayaman sa akin kapag natalo siya. Tumango si Jerwin, nagpapahinga. Patay na si Maulin.
Ni hindi niya alam kung paano siya namatay, wala siyang maramdamang sakit, at sumugod na lang sa mga pag-atake, hindi niya namalayan na ang kanyang mga tadyang ay nabasag na, ang kanyang puso ay nabutas at naglabasan ng dugo. 10:40. Kahit na siya ay bumagsak upang mamatay, ang kanyang utak ay napuno ng mga pag-iisip ng pag-atake na mananalo siya ng 300 grand kung patuloy lang siyang pumalo. Kahit na tila mas malakas na mandirigma si Maulin kaysa sa naunang dalawa, walang pakialam si Maulin. Malakas ang iniksyon, ngunit nasa yugto pa rin ito ng pagsubok, hindi nakalikha ng isang taong may lakas ng isang practitioner. Sila ay higit pa sa sapat upang makitungo sa mga normal na tao, ngunit nawala sa kanila ang lahat ng mga pakinabang pagdating sa pakikipaglaban sa isang practitioner. Hindi ito isang maayos na panalo sa bahagi ni Red Dragon, at medyo nahirapan ito, kasama ang maraming dagdag na pinsala kumpara sa dati. Ngunit hindi siya nasaktan. Siya ay isang physical practitioner, at sa simula pa lang ay malakas na ang katawan. Si Maulin ay hindi masama, ngunit hindi niya nataman ang alinman sa kanyang mga vitals, kaya itinaas lamang ni Red Dragon ang kanyang mga kamay upang salubungin ang palakpakan ng mga tao. Nag-cheer sila, nanalo na naman ang pinagpustahan nila. Mr. Lee, magkano ang napusto mo ngayon? Tanong ng isang matabang amo sa katabi niyang amo. Hindi gaanong, 5 milyon. Ang sabi ng amo ay hindi gaano, ngunit masaya pa rin siya. Kung gayon mananalo ka kaagad ng 10 milyon. Congratulations! Sabi ng matabang amo, inggit. 300 randi lang ang inilagay ko kung babalik itong Red Dragon sa entablado, tataya ako ng 5 milyon, hindi 10 milyon. Oh! Hindi ka nag-aalala na mawala lahat ng 10 milyon na iyon? Nag-aalangan na tanong ni boss. Matalo. Bakit? Siguradong mananalo ang Red Dragon, tingnan mo lang ang lakas niya. Sabi ng matabang boss, tingnan mo ang nangyari ngayon, hindi naman mahina ang mga kalaban niya, masyado lang malakas ang Red Dragon. Totoo yan, pero baka gawin nilang peking laban si Red Dragon at kusa silang matalo. Nag-aalalang sabi ni boss. Kusa namang mawala. Imposible. Sabi ng matabang boss, tingnan mo ang mga nakaraang laban, lahat sila ay may isang kamatayan kada laban. Ang nananalo ay palaging pumapatay sa kanyang kalaban, kaya syempre hindi nila ito ay peke. Maliban kung si Red Dragon ay isang tulala, na nagpapanggap na natatalo kahit na siya ay napakalakas, siya ay mamamatay kung siya ay peke ang laban. Ano ang silbi ng lahat ng kanyang mga benepisyo kung siya ay namatay? Tama ka. Sinabi ng amo, kung gayon ay maglalagay ako ng higit pa bukas, ngunit kailangan kong makita kung gaano karaming mga laro ang kanyang lalaban bukas. Kung 3 pa rin, pagkatapos ay tataya ako sa mga susunod at titingnan ang sitwasyon. Hey, tuso yan. Sabi ng matabang boss, hindi ko naman titingnan ang sitwasyon, tataya na agad ako. Tapos kung talagang nagpatuloy siyang manalo ng 3 sunod, magiging 80 milyon ang 10 milyon ko sa huli. Hahaha, 80 milyon, bibili ako ng yate at kukuha ako ng mga mistress, ang ganda. Hey, maaring hindi ako tumataya sa unang laban, pero tataya ako sa mga huli. Maglalagay ako ng 100 milyon. Nagpa siya ang amo, ganyan siya. Kung may maghihikayat sa kanya habang siya ay walang pag-aalinlangan, gagawa siya ng isang malaking desisyon ng walang paghinto. Magpustahan ako ng 20 milyon. Pera ko lang yan. Sabi ng matabang amo. Sa katotohanan, ang lahat ng mga miyembro ng madla ay nagkakaroon ng mga katulad na pag-uusap, lahat sila ay mga tao na nanalo ng pera. Pinag-usapan nila kung dapat ba silang tumaya bukas din. Siyempre, kasama ng mga tao ang ilan sa mga tauhan ni Jerwin na nag-iisip sa sitwasyon ng mga taya. Bagaman, hindi kailangan ng isang tao ang mga tainga sa karamihan para sa impormasyong ito. Halata na ngayon na lahat ay tataya sa Red Dragon bukas. Si Jerwin ay lubos na nasiyahan doon. Malaki ang mawawala sa kanya ngayon, ngunit bukas ay kikitain niya ito ng 10 ulit at kahit 100. Fighter Lee, aasa ako sa iyo bukas. Sinabi ni Jerwin sa manlalaban, kung mananalo ka bukas, makakakuha ako ng makajos na halaga. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan, Master Wen. Para lang ito sa mga Firewolves. Sinabi ni Fighter Lee na ikinaway ang kanyang kamay, ngunit, mayroon akong isang kahilingan.
Maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Oh. Anong kahilingan sabihin mo, Fighter 51? Sabi ni Jerwin. Nakikita mo, nariyan ang babaeng ito na aking nakikita. Natatawang sabi ni Fighter Lee. Haha, nasa kalikasan natin yan. Hindi problema dahil may gusto ka, hihilingin ko kay Little Scorpion na magpadala ng ilang lalaki para kunin siya para sa iyo. Casual na sabi ni Jerwin, sa pag-aakalang hindi iyon big deal. Master Wen, ang babaeng ito ay mula sa isang maayos na pamilya, maaaring may mga problema kung aagawin lang natin siya. Si Master Lee ay hindi isang tanga kung ang paggawa nito ay isang opsyon, siya mismo ang gumawa nito. Oh! Tumigil si Jerwin. Anong meron? May background siya. Hindi background, umiling si Fighter Lee. Kung gayon, ano ang iyong inaalala? Hindi naintindihan ni Jerwin, hindi ito ang unang beses na nang-kidnap kami ng isang tao, nagawa na namin ito ng maraming beses, at ayos pa rin kami. Iba ito. Umiling siya, Master Jerwin, kinukuha namin ang babaeng ito para paglaruan ko, at hindi ko siya mapapatay bago pa ako magsaya. Mukhang espesyal talaga ang babaeng ito, at gusto ko siyang maging mistress sa mahabang panahon. Ang inaalala ko, gayunpaman, ay kung mauubusan siya at sinabi sa mundo ang tungkol sa negosyong ito na pinapatakbo namin. Tama ka. Tumango si Jerwin, kung gayon ay gagamit tayo ng pera. Master Wen, ito ang iniisip ko, maaari nating hayaan si Little Scorpion na dalhin ang kanyang ama sa ating arena upang tumaya, at gawin siyang mabaon sa malaking utang hanggang sa puntong hindi na niya ito mababayaran. Ibibigay natin sa kanya ang kanyang anak na babae ng mag-isa sa puntong iyon. Kung gayon ang babae ay kusang loob na pupunta rito, at hindi na siya makakatakbo. Ha, ikaw ang tuso, Mr. Lee. Katulad ko. Nagsimulang tumawa si Jerwin sa ideya. Iniisip niyang samantalahin si Pablo nang mapilitan siya sa isang sulok, at ganoon din ang intensyon ni Fighter Lee. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.